Click version 3 mga sir ang ating gagawin dahil galing na ito sa ibang paggawaan at hindi naging satisfied si customer dahil hindi nawala yung kanyang ingay na parang ganito mga sir. Yan, ganyan tunog. Galing na yan sa ibang paggawaan at ang ginawa, tinap-overhaul nang hindi man lang nagpalit ng pisa. Kaya dinala sa atin to para ipa-back job or ipagawa na sa atin. Kaya ngayon, gagawin natin ay paghihiwalay natin yung makina sa yung chassis. At ito na nga, napaghiwalay na natin yung kanyang makina sa chassis. Okay, tatanggalin naman natin yung water pump. Yan, sundot-sundot ng clutch screw mga sir. Hanggang sa mga tanggal natin. At isusunod natin yung ating cylinder head assembly. Mapapansin nyo yung mga gasket ay nilagyan ng mga sealant. Na hindi dapat nilalagyan ng sealant kasi pagdisimulan lang din ng overheating yan. Yan, tanggal na rin natin yung black. Yan yung base gasket. Papansin nyo, ayan, may mga puti-puti dahil nilagyan ng sealant. Sunod naman natin tong crankcase na tatanggalin natin. At dapat hindi nyo makakamay yung sigunyal dyan. Dapat ay pinupukpok pa. Ayan, no, kinamay lang. Natanggal na kagad. Ibig sabihin, kalampag po yan. Merong mga pamamaraan dyan. Ang ginagawa, dot. Kaso hindi tumatagal po yun mga sir. Mas mainam dahil malaki na rin yung kanyang kilometer. Kapalit na tayong bago. Tulad nito mga pisa na to. Isang set na po yan. Black set, piston ring, valve seal, black, hanggang doon sa sigunyal bearing, hanggang sigunyal assembly. Yan yung mga code na talagang lahat ang ilalagay natin ay mga original. Kasi hindi naman tayo nagtatamit ng aftermarket at hindi rin kami nagbibenta ng aftermarket pagdating sa loob ng makina ng mga click. Pero kung kayo ang bibili, pwede naman. Kung low budget, pwede naman kayong bumili at kami lang magkakabit. Kaso nga lang, hindi kami nagwa-warranty doon sa pisa. Labor lang tayo magwa-warranty. At ito na, i-press na natin yung bearing. Pero kung wala naman kayo pang press, pwede nyo pupukin yan mga sir. Ilagay nyo lang yung bearing na pinagtanggalan nyo. Pero sa atin, dahil may press tayo, yan, i-press na lang natin. Nagpatong-patong natin yung bearing. Yan, libre po yung pag-press natin mga sir. Kasama na po yan sa labor. Kung ipapamasin po natin yan doon sa iba, another payment na naman. Tapos at pinapainitan natin ng butane sa loob ng 15 minutes para may lubog natin yung sigunyal nang hindi na pinupukpok yung sigunyal para hindi matis-align. At dapat yung crankcase ang pinapainitan, hindi yung bearing. Kasi naka-encounter na kami yan, yung pinainitan yung bearing. Anong nangyari? Back job. Yan, nilubog na natin. Siyempre yan mga sara, dilinisan natin yan. Nilagay na rin yung base gasket nang walang sealant yan mga sir. Huwag nyo rin kalimutan yung dalawang dowel. Dapat magkatapat dyan sa baba. Yun, nasalang na rin natin yung black. Tapos cylinder head at yung cylinder head gasket. Ayan, nilagay na rin natin yung na wala rin sealant. Tapos ready to salpak na. Ayun na. Salpak na natin. Tapos symbol. Kaya maya ay papaandar na natin to. I-start na. Okay, mandar na.
hindi pa natin tinakpan yung takip ng radiator o hindi pa pinalik yung takip ng radiator dahil pinapasingaw pa natin yan para matanggal yung mga bula-bula. At sabay pa rin na i-diagnose natin para factory reset natin yung TPS, ECU, ganyan. At makuha rin natin yung saktong-saktong minor. Standard na minor, 1,500 plus 200. Dapat maglalaro lang yung minor natin sa 1.5, 1.6, 1.7. At ito na nga. Nabuo Langis ka natin. nagkakulan, diba? Medyo mabilisan yung ating pag-video dito mga sir. At tahimik na rin yung kanyang makina. Goods na goods na. Yung kilometer 82. Ayan, dito nagtatapos yung video natin mga sir. Like and share na rin po. Salamat mga sir.